Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa araw ng February 27, 2026. Sa pagsisimula ng umagang ito ng February 27, mararamdaman mo ang isang masidhing pagnanais na ayusin ang bawat maliit na detalye sa iyong paligid upang masiguro na ang daloy ng iyong mga gawain ay magiging perpekto at walang anumang balakid. Ang iyong isipan ay magiging kasing talas ng isang instrumentong pang-opera na kayang himayin ang mga komplikadong problema at mahanap ang pinakapraktikal na solusyon na hindi nakikita ng karaniwang tao sa iyong kapaligiran. Gamitin ang enerhiyang ito upang muling suriin ang iyong mga layunin para sa taon dahil ang bawat hakbang na iyong gagawin ngayong araw ay may malaking epekto sa iyong pangmatagalang seguridad at sa kapayapaan ng iyong kaisipan na matagal mo nang pinapahalagahan. Ang iyong aspeto sa trabaho ay puno ng produktibidad kung saan ang iyong dedikasyon sa kahusayan ay mapapansin ng iyong mga kasamahan at maging ng mga nakatataas sa iyong organisasyon na naghahanap ng maaasahang leader. Huwag kang matakot na magbigay ng mungkahi tungkol sa pagpapabuti ng sistema dahil ang iyong masiselang mata para sa pagkakamali ay magsisilbing susi upang maiwasan ang mga malalaking aberya na maaaring mangyari sa hinaharap kung hindi agad maagapan. Ang pagiging matyaga sa pagtapos ng mga nakatambak na papel o digital na gawain ay magbubunga ng isang pakiramdam ng tagumpay na magbibigay sa iyo ng sapat na kumpiyansa upang harapin ang mas malalaking hamon na darating sa mga susunod na linggo. Sa usaping pananalapi, ang araw na ito ay nagpapaalala sa iyo na maging masinop at mapanuri sa bawat sentimo na lumalabas sa iyong bulsa, lalo na kung ito ay may kinalaman sa mga makabagong kagamitan na tila kumukuha ng iyong pansin. Magandang panahon ito upang magplano ng isang mas mahigpit na budget o humanap ng mga paraan kung paano mapapalago ang iyong ipon sa pamamagitan ng mga konserbatibong pamumuhunan na hindi nangangailangan ng masyadong malaking panganib. Ang iyong pagiging praktikal ang iyong pinakamalakas na sandata ngayong araw, kaya iwasan ang mga mabilisang alok na pangnegosyo na hindi mo palubos na nasasaliksik ang pinagmulan at ang tunay na layunin ng mga taong nag-aalok nito. Pagdating sa iyong buhay pag-ibig, ang komunikasyon ay magiging sentro ng inyong ugnayan kung saan ang pagbabahagi ng mga simpleng pangarap at mga plano para sa tahanan ay lalong maglalapit sa inyong mga puso sa isa't isa. Ang paglalaan ng oras upang makinig sa mga hinaing ng iyong kapareha nang walang paghuhusga ay magbubukas ng pinto para sa isang mas malalim na pag-unawa na magpapawi sa anumang tensyon na dulot ng sobrang pagtatrabaho o pagkapagod. Para sa mga wala pang katuwang sa buhay, ang iyong matalinong pananalita at ang iyong pagiging maalaga ay magsisilbing magnet para sa isang tao na naghahanap ng katatagan at tunay na malasakit na hindi lamang pansamantala kundi pamatagalan. Ang iyong kalusugan ay nangangailangan ng sapat na atensyon, lalo na ang iyong sistema ng panunaw na maaaring maapektuhan ng labis na pag-aalala o pagkain ng mga pagkain hindi angkop sa iyong katawan sa mga oras na ito. Sikaping uminom ng maraming tubig at kumain ng mga sariwang prutas at gulay upang mapanatili ang iyong sigla at ang iyong balat na maging maningning sa gitna ng iyong mga abalang schedule na tila walang katapusan. Ang paglalaan ng kahit 15 minuto para sa mahinahong ehersisyo o pag-inat ng kalamnan ay makakatulong upang mailabas ang mga negatibong enerhiya na naiipon sa iyong likuran at mga balikat dahil sa matagal na pag-upo sa harap ng computer. Sa pakikipagkapwa-tao, ang iyong pagiging mapagbigay sa iyong oras at karunungan ay magiging instrumento upang matulungan ang isang kaibigan na kasalukuyang nalilito sa kanyang sariling landas na tinatahak. Magbahagi ng mga payong nakabase sa iyong sariling karanasan, ngunit siguraduhin na hinahayaan mo pa rin silang gumawa ng sarili nilang desisyon, dahil ang bawat tao ay may kanya-kanyang bilis sa pagkatuto ng mga aral ng buhay. Ang iyong presensya ay nagsisilbing isang kalmadong daungan sa gitna ng bagyo, kaya manatiling mapagmasid at handang umalalay sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyong opinyon at sa iyong busilak na puso na laging handang tumulong. Ang iyong malikhaing panig ay lalabas sa mga hapon na oras kung saan ang pag-aayos ng iyong personal na espasyo o ang pagsusulat sa iyong journal ay magbibigay sa iyo ng isang kakaibang uri ng kaligayahan at kapanatagan. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa mga tradisyonal na paraan ng sining. Subukan ang mga makabagong estilo na magpapakita ng iyong pagiging orihinal at ang iyong kakayahan na makakita ng kagandahan sa mga simpleng bagay na karaniwang binabaliwala ng iba. Ang paglikha ng isang bagay na may silbi at kaayusan ay nagbibigay sa iyo ng pakiramdam na mayroon kang kontrol sa iyong buhay na siyang kailangan mo upang manatiling positibo sa kabila ng mga pagbabago sa paligid. Para sa pamilya,
Asahan ang isang pagkakataon kung saan ang iyong pagiging maayos at disiplinado ay magsisilbing huwaran para sa mga nakababata sa inyong tahanan na nangangailangan ng gabay sa kanilang mga gawain. Ang pagluluto ng isang masustansyang hapunan o ang pag-aayos ng isang maliit na kaganapan sa loob ng bahay ay lalong magpapatibay sa inyong ugnayan at magsisilbing paraan upang maalis ang anumang hindi pagkakaunawaan na nagmula sa maliliit na bagay. Maging mapagpatawad sa mga pagkukulang ng iba dahil hindi lahat ay mayroong kasing taas na pamantayan gaya ng sa iyo, at ang pagpapakita ng sapat na pasensya ay isang mahalagang bahagi ng pagpapanatili ng harmonya sa inyong pamilya. Ang iyong intuition ay magiging malakas ngayong gabi, kaya pakinggan ang iyong panloob na boses kung ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong maghinay-hinay o iwasan ang isang partikular na tao na tila kumukuha ng iyong positibong enerhiya. Ang bawat desisyon na gagawin mo ngayong araw ay dapat dumaan sa iyong masusing pagsusuri, ngunit huwag hayaan na ang iyong pagiging mapanuri ay maging hadlang upang makita mo ang kabuuan ng isang magandang oportunidad na nasa harap mo na. Ang balanse sa pagitan ng lohika at pakiramdam ay ang susi upang maging matagumpay ka sa bawat transaksyon na iyong papasukin ngayong araw at sa mga susunod pang mga petsa na darating. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng bagong karunungan, ang araw na ito ay mainam para sa pagbabasa ng mga aklat na may kinalaman sa siyensya, teknolohiya, o anumang kasanayan na magpapataas ng iyong halaga sa industriya na iyong kinabibilangan. Ang bawat impormasyon na iyong masasagap ay magsisilbing bala mo sa hinaharap, kaya huwag sayangin ang oras sa mga walang kabuluhang usapan sa social media at sa halip ay ituon ang iyong pansin sa mga bagay na magpapalawak ng iyong pangunawa. Ang pagiging bukas sa mga bagong ideya, kahit na ito ay sumasalungat sa iyong nakasanayan, ay magbibigay sa iyo ng isang mas malawak na perspektibo na magagamit mo sa iyong pag-unlad bilang individual. Iwasan ang pagiging masyadong kritikal sa iyong sarili, dahil ang sobrang paghahanap ng perpeksyon ay maaaring magdulot ng stress na hindi naman kinakailangan para sa iyong tagumpay sa araw na ito. Tanggapin na may mga bagay na hindi mo kontrolado at ang pinakamahalaga ay ibinibigay mo ang iyong buong makakaya sa bawat gawain na ipinagkakatiwala sa iyo ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ang pagkilala sa iyong sariling mga limitasyon ay hindi tanda ng kahinaan kundi isang paraan upang mas lalo mong mapagbuti ang iyong mga susunod na hakbang ng may sapat na paghahanda at tamang kaisipan na puno ng pag-asa. Ang iyong espiritual na kalagayan ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng pagninilay o simpleng pananatili sa katahimikan upang muling makuha ang iyong balanse matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Ang paghahanap ng kahulugan sa bawat maliit na biyaya na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang kasaganaan na darating sa iyong buhay nang hindi mo inaasahan. Manatiling mapagkumbaba sa gitna ng iyong mga tagumpay dahil ang tunay na kadakilaan ay matatagpuan sa kung paano mo ginagamit ang iyong talino upang makapaglingkod sa iba nang walang hinihintay na anumang kapalit mula sa kanila o sa mundo. Maging maingat sa mga legal na dokumento o mga kontratang maaaring dumating sa iyong harapan ngayong hapon. Basahin ang bawat letra at siguraduhin na naintindihan mo ang bawat kondisyon bago ilapat ang iyong lagda. Ang paghingi ng payo sa isang eksperto o sa isang taong may sapat na karanasan ay isang matalinong hakbang na magliligtas sa iyo mula sa mga posibleng sakit ng ulo sa mga susunod na panahon. Ang iyong pagiging maingat ay hindi pag-aalinlangan kundi isang paraan ng pagprotekta sa iyong mga pinaghirapan at sa iyong integridad na iyong iniingatan ng buong puso sa loob ng maraming taon ng iyong pakikipagsapalaran. Sa paglubog ng araw, maglaan ng oras para sa iyong sariling kagalakan. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng paghahalaman, pakikinig sa musika, o simpleng pag-aayos ng iyong mga gamit na nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng kaayusan. Ang kaayusan sa iyong kapaligiran ay direktang nakakaapekto sa iyong emosyonal na kalagayan, kaya ang pagliligpit ng mga kalat ay para na ring paglilinis ng iyong isipan mula sa mga negatibong kaisipan na naiipon sa maghapon. Ang pagpapasalamat sa bawat karanasan, maganda man o mapanghamon, ay magsisilbing iyong pananggalang upang manatiling matatag ang iyong loob sa bawat pagsubok na kakaharapin mo sa mga darating pang mga araw. Bilang huling payo, tandaan na ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa material na bagay kundi sa kalinisan ng iyong hangarin at sa galing ng iyong mga kamay na laging handang gumawa ng mabuti para sa iyong sarili at sa kapwa. Manatiling nakatutok sa iyong landas at huwag hayaang ang ingay ng ibang tao ang magdikta ng iyong halaga bilang isang individual na puno ng potensyal at galing.
Ang iyong kinabukasan ay maliwanag hanggat pinapanatili mo ang iyong disiplina at ang iyong pagnanais na matuto mula sa bawat pagkakataon na ibinibigay sa iyo ng tadhana sa bawat segundo ng iyong buhay. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 5, 14 at 23. Ang iyong maswerteng kulay ay luntyan o krema na sumisimbolo sa kalikasan at kaayusan. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pag-organisa ng iyong workspace, ang pagbabasa ng isang artikulo tungkol sa kalusugan, o ang paggawa ng isang detalyadong listahan ng iyong mga plano para sa susunod na buwan.